hello viewers. Hello ka na, Chacha. Dali. Chacha, hello ka na. For today's video, share ko sa inyo yung 10 plants na favorite ko ngayon. Super gaganda nila. Number 1 natin, ito. Sa ganda naman talaga. Ito yung Pink Princess na marble. Ganda, no? Pricey siya pero napaka worth it naman. Naku, napakaganda, oh. Diba, bebe? Oh. Ganda ng bagong dahon. May pagka ano pa, ito may pagka chunky naman. Check out nyo na to sa Shopee shop ko. Acclimated na to sa akin. Ay, ang ganda oh ni marble. Check out nyo na yan. Message nyo ako, bigay ko sa inyo tong 800 lang. Ang cutie. Well rooted na to, be. Tingnan nyo to. Ay, hindi ko siya maangat. Oh, well rooted na yan. Kitang-kita nyo na yung mga ugat dyan sa ilalim. Check out nyo na siya Shopee ko. Nag-promote. Ayan, yung number 1 ko. Meron ako ditong Pink Princess na ganito, pero hindi yung chunky, yung ano lang, yung hindi siya marble. Ito kasi marbling eh. Pakita ko sa inyo yung mother plant nung ginawa nating video dati. Ito yung yung Pink Princess. Diba, chunky yan siya. Pagdating dito sa mga bagong dahon niya, nawala yung mga ito, nag-mechanical damage. Pero ito medyo okay siya. Pero ito, ito naman, 'di ba? Ganyan yung problema sa Pink Princess. Kung gusto nyo, kung may mga problema kayo about sa Pink Princess nyo, meron akong video niyan. Ilalagay ko na lang sa description box kung ano yung ayaw ko sa Pink Princess pag inaalagaan at kung paano yon susolusyonan. Ganun. Number 2 ko sa top 10 na favorite ko ngayon. Ako naman, napakaganda naman talaga nito. Tingnan mo naman tong aglaw na to. Super cutie lang yan ang nabili ko yan. Super cute niya na ngayon talagang. Yung tipong hindi na siya cute, maganda na pala. Meron pang lumalabas ng pink na ganyan. Ito si White Emerald. Napakaganda niya, no? White o Pink Emerald. Kasi parang nagpipink na siya, yung dahon niya. Kasi yung nabili ko siya, white ang pangalan niya. Pero, parang hindi ko sure ha, kasi parang nagpipink yung mga stem niya, yung dahon niya. Ayan, diba, parang siyang nagpi-peach ganun, pinkish ganun. Pero parang white naman kasi yung iba niyang dahon. May halo siyang white na kaunti ganun. Kahit anong pangalan nito, basta cute na cute ako sa kanya. Parang gusto ko nga tong dalhin sa office, kaya lang sabi ko, punong-puno na yung lamesa ko ng halaman. Ang ganda no? Number 2 naman. Ay nako, number 3 pala. Number 3 na favorite ko ngayon. Tingnan mo naman tong Florida Beauty na to. Si Philodendron Florida Beauty. Napakaganda. Ito may nag-half moon pa dito. Pinropagate ko na to. Wait lang. Meron yan dito eh. Ay, oo nga. Meron nang lumalabas. OMG. Tingnan natin yung roots. Oh my gosh. Super ganda na ng roots niya. Pak na pak itong Florida Beauty na ito. Nag-half moon yan siya. Ito mga to. Japan variety to. Kaya maganda yung jeans niya. Nag-half moon, halos nagpo-full moon, tapos hindi siya na dudurog or nalulusaw. Ito, bagong dahon niya. Ang bilis ng bagong dahon niya. Pinutol ko to eh. Meron na siya kaagad mga Ayun. Ayun yung niya Asan yung pinagputulan ko? Di ko makita. Ayun, sa ilalim. Ay, asan ba? Basta yun na yun. Di ko makita yung pinagputulan ko. Ito, kitang-kita yung pinagputulan ko dito. Sa mother plant ko na to. Ayan Ito, may lumalabas na bagong suloy. Tapos ito naman yung yung isa. May bagong dahon na rin tong isa Ay, nagpapakita. Ano to? Bakit nagkaganto ka, bebe? Beshi Waps. Pero ang ganda ng bagong dahon niya Ito yung mga puti-puti na yan. Inisprayan ko yan ng 7. Kaya ganyan yung dahon niya. May mga ganyan. Ito, nag-yellow siya. Pero ang ganda ng mga dahon ng mother plant niya. Ito puputulin ko lang siguro to kasi parang masakit siya sa mata. Sayang laki pa naman ng dahon. Pero ang ganda ng dahon niya si Monstera Peru. Pero ang ganda ng dahon kaya lang naputol yung isang pumangit yung isang dahon. Ang ganda na rin ito my goodness. Sige be, magpakarami ka dyan bebe. Ang ganda na nag-half moon Ito naman halos mag full moon na siya diba ang ganda ng variety nito. Ganda ng jeans niya. Pak. Pang-apat na favorite ko, oh my gosh, eto. Parang nag-green siya Parang ayaw niya mag-focus. Galing ko nga. Ito
mother plant ko to. Tapos, yung baby plant ko ito. Napaka-matured na nito, ng mother plant ko na to. Ito, ina-elevate ko kasi nasira yung dahon niya nung nakaraang taon. Ito, oh. Di ba ang ganda nito? Si Golden Ceratum. OMG. Favorite ko yung mga neon colors na yan. Meron din akong ano, ito. Yan, ano, ang tawag dito, tricolor Ceratum. Ganda. Ang cute nito. Oh. Di ba? Ganda ng kulay. Medyo hindi ano, nabibigyan ng hustisya ng lights ko kasi paggabi na, kaya hindi gaano ano kita. Pero, yun naman, oh. Mag-focus ka naman, camera ko. Ayan, oh, ang ganda. Oh, di ba? Sino ka dyan? Ang ganda, oh. Pag nagpo-focus, ang ganda. Pang number 5, mambo, number 5. Ito, si Hastatum Silver Sword. Oh, MG, ang ganda ng silver, no? Favorite ko din yung mga silver, ganun. Ay, pak talaga, oh. Napakagaan pang anglagaan to. Hindi ka magkaka-stress dito. Pag inaalagaan, charing. Tignan mo, oh. Oo nga, hindi kasi siya maarte. Ito, oh. Ayun, pinutol ko yun, oh, kasi tinalo na ng alaga ko ditong cutie. Oh, di ba? Ang ganda, no? Ganda ng dahon niya. Ang ganda ng pagka-silver niya. Tapos, ang bilis nito, ano, i-propagate. Ay, ang bilis. Ang gaan lang niya i-propagate. Yun nga lang, ang tagal niyang lumabas yung mga, ano niya, yung mga dahon niya. Pero, nagkakaroon agad siya ng mga ugat. Kasi meron ako ditong, ano eh. Ito, pinropagate ko. Oh, di ba may dahon na siyang bago. Yan, may mga roots na yan sa ilalim, pero ang tagal niya magkaroon ng mga bagong dahon. Successful yung propagation ko na ito. Nung, parang 2 months na itong nakalipas. Kahit mabagal siya magkaroon ng mga bagong dahon. Tingnan mo naman yung dahon niya, apakaganda. Very stunning talaga. Parang lalabas talaga siya sa collection mong halaman. Pag nakita itong dahon ng ganito. Na pag napa-flashlight or naiilawan, tingnan mo naman, may kislap-kislap. Apakakinis ng dahon niya kahit isprehan mo yan ng sebi, ng mga kung ano-anong pampaano mo dyan, may makulay. Dudulas lang yan sa dahon niya. Tapos, dito lang yan sa pating media niya pupunta. Ganda, oh. Number 6, oh my goodness, mag-focus ka, Beshi Waps, yan. Oh, di ba? Meron ako nito sa office, yung pinost ko nung nakarang araw kasi gandang-ganda ako. Tapos, ano, naisipan ko lang videohan yun eh, yung kape talagang binibidyohan ko, pero yung stunning talaga yung halaman na pink jelly. Ito si Pink Jelly Aglaonema. Napakaganda. Yung bagong dahon niya, oh. Jelly talaga, oh. Ay, ang ganda, oh. Ito naman parang nag-ano siya, oh. Parang nag-fade naman yung pagka-pink niya. Ay, mag-focus yan. Diba? Ang ganda ng pagkakulay niya. Para siyang nag-ano. Yung pagka-pink niya, parang ito pala, meron pa pala ako isa dito. Yung, matutumba pa. Yung pagka-pink niya, para siyang yung, nakalimutan ko yung pagka-pink na to. Ayan, oh. Ang ganda, oh, no? Parang damit ni Barbie. Yun. Ay, ang ganda. Mga bagong dahon niya. Pak. Pak. Diba si Jelly? Parang mother plant niya yun. Na-propagate. Diba? Parang propagation ko lang to. Kasi maliit siya eh. Diba? Ang cute. Si Pink Jelly. Aglaonema. Oh, ganda ng dahon ha. Magparami ka pa dyan ha. Super ganda pag lush yung halaman, no? Napakaganda pag maraming dahon, oh. Super lush. Meron pa rin siyang ting-ting, oh. Dati kasi pagka naglalagay ako, kunyari magre-repat ako tapos hindi pa siya stable sa ano, sa paso niya, nilalagyan ko yan ng ano, ting-ting. Para hindi siya tutumba. Oh, yan, stable na siya, oh. Kahit wala na siyang ting-ting. Hindi na siya natutumba. Di ba? Ang ganda. Tapos ina-elevate ko yan. Ay, wait lang, may sirang dahon dun, oh. Pag mga ganito, may sirang dahon, tanggalin nyo na agad. Kasi baka mamaya may kumakain dyan sa ilalim kaya nasira. May mga maliliit kasi tayong ano, lalo ngayong tag-ulan. May maliliit na kumakain ng dahon. Kaya minsan titigan nyo yung mga halaman nyo kung merong mga sirang dahon. Ay, tanggalin nyo na agad. O kaya silipin nyo kung merong mga kakaibang, di ba pink yan? Pag may ibang kulay dyan na dumikit, silipin nyo agad. Huwag nyo ipawalang bahala kasi baka ibang ano, insekto yun. Ina-elevate ko yan kasi para yan, yung mga paso ko dyan sa taas. Mas maganda silang naka-elevate kasi meron ako mga alaga dito nagtatakbuhan, tapos yung hangin nagpapastro doon sa kanila pag naka-elevate. Yan,
Yan dyan sa gilid na yan. Morning sun ang nakukuha nila. Kaya yan, minsan, ang halaman yung aglaw, kailangan iikot-ikot nyo ng ganyan. Kasi, nakaharap yan sa silangan. So, pupunta lahat ng dahon dun sa kabila. Tingnan nyo naman, oh. Lahat ng dahon dun sa kabila. Kasi, nakaharap siya dito sa silangan. Oh, di ba? Kaya iikot nyo ng ganun para yung mga dahon marap din dito sa kabila ulit. Para paikot siya. Ito din, ikot ko to. Kasi nakaharap din siya dun. Yan. Yan. Ganda rin ito. Ito mother plant. Ito si mother, oh. Cute rin ito. Si ano to, fireworks aglaonema. Yan, oh. Iba rin ang pagkapula nito eh. Oh. Bak na bak din yung pagkapula nito, no. Ay, ito yung susunod natin ipapakita. Super laki na nito. Favorite ko to. Kahit noon pa, ito talaga yung dream plant ko dati. Ayan. Si Bilitsai. Super laki niya, no. Hindi ko maano yung camera kung gaano siya kalaki. Yan, diba? Super laki niya na. Ayan, oh, super laki niya na. Pakaganda ng dahon, oh. Ito naman, afternoon sunlight naman ang nakukuha nito. Oh, diba? Ay, ang ganda. Pinropagate ko to. Meron naman siyang lumabas na bagong ano. Pinropagate ko to. Asa na? Ito, hirap na hirap to talagang mabuhay. Lagi siya nagkakaroon ng mga sira-sirang dahon. Ito yung bagong dahon na naman. May bagong sira naman. Bagong dahon, bagong sira, oh. Bakit kaya? Ay, ito yung bagong dahon, oh. Walang sira. Naka-2 lipat na ako sa kanya. Si Mirabilis. Pero ang ganda ng dahon niya. Kaya hindi ko yan binibenta kasi kahit na nagmurahan na yung Mirabilis, hindi ko talaga to ibibenta kahit magka-baby siya. Hindi ko siya masyadong ipopropagate kasi tingnan mo yung mga dati niyang dahon, oh, ang pangit. Para siyang hindi ko alam kung bakit siya nagkakaganyan. Pero super rooted yan, ha. Wait lang, pakita ko sa inyo yung propagation ko. Ay, hindi kita. Ito, inano ko na to eh. Ang tawag yun, inner layer. Ayan, wait lang, hindi ko makita yung hindi ko ma-video yung ugat ng bilitay natin. Ay, ang ganda, oh. Wait lang, papakita ko sa inyo yung ugat. Ito yung mga dahon niya, oh. Ito yung isa. Ay, ito super laking dahon, oh. Napakalaki. Parang nakikipagsabayan na siya sa laki nitong monstera ko na to. Wala, ang laki mo naman, Beshi Waps, oh. No, parang ito yung nakita ko sa sa silang, yung garden sa silang nung naggala kami doon ng super lalaki ng mga dahon. Uy, giant na tong bilitik. Papakita ko sa inyo yung yung ugat. Charan. Ito yung ugat. Wait na. Ayan, oo. Oh my gosh, ang dami niya ng ugat. Ala, lumabas na pala dun sa butas ng Ayun, oh, pwede nang putulin to. Hala, ang ganda. Ang niya na, oh. Yun yung gusto ko pag nagpo-propagate. Pag nakikita ko yung mga ugat na ganyan, ako, pampawala talaga ng mga pagod-pagod, mga sakit-sakit ng katawan. Inisprayhan ko siya ng 7. Kasi ang daming nangangain ngayon ng mga ang tawag dito? Mga uod. Lalaki pa naman ng uod. Ayan, oh, ang ganda ng bilitay. Next natin, ito. Oh, hahahay, nako. Ito, ay, bagong dahon to, besh. Ang ganda niya, Sino dyan yung favorite yung Sansevieria? Oh, apakahaba niyan. Apakahaba niyan. Yan, oh. Yan lang, alam nyo ba ang kwento niyan? Yan lang yung nag-iisang nag-iisang halaman na okay siya sa shipping dun sa nabilhan ko ng sa Sarangani ba yun? Hindi ko nare-recommend yung na yun dahil ang dami talagang halaman na nasira. Halos lahat ng halaman talaga sira. Ito lang yung okay. Kasi matibay ito si Sansevieria, oh. No? Hindi ko matandaan kung ilang months na to. Pero may mga bagong dahon na siya lumabas. Super acclimated na siya. Pwede na siyang i-direct sunlight. Nung bumili ako sa Saranganing halaman, ito lang yung halaman. Sa 23 halaman na in-order ko sa kanya, ito lang yung halaman na okay. Kasi walang sira yung dahon. Halos talaga lahat sira ang dahon. Wala talaga akong napakinabangan dun. Binlock ko na lang siya kaysa i-ano ko siya sa Facebook, na awa din ako eh. Kasi seller din ako syempre. Ayoko rin siyang anuhin. Kaya lang, hindi ko na siya i-recommend at di na rin ako bibili sa kanya kahit kailan. Ganda ng dahon, oh. Ito yung detail niya, oh, di ba? Kaya pag bibili kayo ng halaman, mas maganda i-check nyo yung seller kung magaling magbalot, or i-chat nyo, or wag kayong masyadong magtiwala na ayos sila magbalot. Mas maganda, check nyo muna kung, or hingi kayong ratings sa mga subscriber nila, ganun, subscriber sa mga dating na order nila kung okay sila magbalot.
para hindi nasisira yung plants natin. Tapos wag masyadong madami para hindi siya masira. Yun kasi 23, tapos ang binayaran ko sa kanya, dalawang shipping, bali 400 plus. Parang less than 500 na yung binayaran ko. Pero isa lang, pinag-isa niya na yung plants. So nasira yung lahat ng halaman. Kawawa. Ay, ang ganda. Si white lace to. Sansevieria. Ang detail ng dahon niya ay, pak. Ito pala yung pinagdangat-ngat na epipremnum ko. Pinagpuputol ko na lang kasi nga, yung mga dahon talagang tsungangit na talaga. Kasi butas-butas talaga. Yung higad, inubos talaga siya. Pero buti na lang may lumalabas ng bagong dun, baby. Ganda ng ganda ng bagong dahon na lalabas, Super ganda ng variegation. Ang maganda kasi dito sa epipremnum, tingnan nyo. Isa lang yung pinutol ko pero dami niyang palabas. No? 1, 2, 3, 4. 4. Sino ka dyan? Kaya lang nasira yung pader. Kumakapit na kasi yan hanggang dito. Taas na kasi yan dati. Next natin ito si ponytail, di ba? Ganda na ng niya, Yan, ang ganda. Pwede mong suklayan yan. Suklayan. Merong kapatid yan ito sa taas. Wait lang. Ayan, nilalagay ko yan siya banda dyan. Para rin itong succulents, Tinatawag din siyang succulents kasi ayan siya, Para lang siyang palm kasi lumalaki ito ng bonggang-bongga, pero succulents talaga to. Meron akong video nito kung paano alagaan kung meron kayong dahon. Meron kayong ganitong bagong bili. Hala. Ganyan lang siya, Si ponytail. Ito yung pot na ganito, huwag kayong bibili ng ganito. Ang ganda lang niya sa indoor, pero pag sa outdoor or yung direct sunlight, nalutong siya. Hindi siya parang 15 pesos to 14 pesos nabibili. Pero tsaka na siya pagka nada-direct sun. Pag nilagyan niyo siya ng ang tawag diyan, succulents, tapos ida-direct sun niyo. Nako. Nalutong siya at naputok-putok. Ayan, iurong natin ng konti at baka malaglag. Ang ganda si ponytail. Diba? Ang cutie. Lagi yan tumutumba. Ganyan siya, Kahit yung kapatid niya, nakaganyan din. Gusto niya yung ganyan, naka-elevate lang yung mga bulb niya or yung parang kamote-kamote. Next ko ay itong super cutie na tong dahon na to. Di ba? Kilala niyo na yan, di ba? Si Painted Lady. Ganda ng Painted Lady na to, no? Meron akong available nito, 2 ata sa Shopee. Ito for sale ko din to. Ganda ng paso nito, kaya lang hindi ako nagpapadala ng paso sa Shopee kasi pag sa courier, ganda no? Nabili ko to sa Shopee, yung paso na yan. Nakalimutan ko na kung kailan at kung magkano. Pero bagay na bagay siya dito sa Painted Lady na yan. Super acclimated na yan, tapos pwede ko siyang bigyan ng free sa inyo pag nag-check out kayo sa Shopee. Tingnan mo naman, painted na painted talaga. Kung mahilig kayo sa art, mga ganyang dahon, ay nako, super beautiful talaga ni Painted Lady. Diba? Cuties. Next natin ito, diba? Si Lucky Aglaonema. Ang cute rin ng mga dahon niya, maganda to ilagay itong mga laki na to sa may malapit sa pintuan nyo. Kasi talagang, pampaswerte. Wala masama kung maniniwala tayo, diba? Ilalagay mo lang naman yan sa pintuan, diba? Prayers pa rin at communication kay Lord para i-bless tayo. Pero, syempre, yung mga ganyang pamahiin ay madali lang naman ilagay. Hindi naman natin kailangan na suwayin pa or yung pagdebatehan pa. Si Lucky. Kaya siya tinawag doon na Lucky. Chares. Pero meron ako dito ang super beautiful. Apakalaki na ng dahon itong mga lumalabas sa kanya. Sino ka dyan sa aglo? Mutated to diba? Si mga to, suksum. Red suksum Aglaonema mutated. Super beautiful ng dahon niya, diba? Cuties. Hindi siya katulad dun sa ibang suksum na medyo may pagka-rough yung dahon. Pero hindi ko lang sure kasi suksum ang tawag ng seller nito. Dumi ng kuko ko. Ito naman, itong favorite ko din to. Alam niyo ba, nabili ko to 3 pirasong dahon lang. Tapos ayan na siya ngayon. Parang kamukha niya na si Lucky. Pero hindi siya si Lucky. Siya? White, Iceberg Kaneme. Mahaba yung pangalan niya, hindi ko masyadong sa ulo. Basta white Kaneme siya. Favorite ko yan. Hindi maselan yan. Naku, mag-video ako sa inyo bibigay ko sa inyo yung 10 plants na aglaw na hindi maselan. Sa tingin ko ay di maselan. Sa pag-aalaga ko sa mag-aglaw, bibigay ko sa inyo yung 10 plants na hindi masiselan. Or 10 plants, 10 aglaw. Top 10 sa akin na aglaw na super very good siyang alagaan. Hindi siya maselan. Easy to care lang. Pakita ko pala sa inyo yung propagation ko ng aglaw. Nag-yellow tong na to. Pero,
may isang dahon ng maganda. Oh, 'di ba? Ang cutie ng bagong dahon. 'Di ba? Marami akong video niya tungkol sa aglaw kung nahihirapan kang magpalaki ng aglaw or yung medyo tricky sa iyo ang pagpapalaki dito sa aglaw na to. Marami akong video niyan. Click mo 'yan. Pati sa description box tingnan mo meron.